Sila ang mga artista at taga-showbiz na pumanaw sa unang mga buwan ng 2025. The Philippine Showbiz List presents mga artista na pumanaw sa 2025. Gloria Romero. Sa unang buwan ng 2025, agad na sinalubong ang showbiz ng isang malungkot na balita sa pagpanaw ni Gloria Romero, na isa sa mga tinitingala at nirespetong aktres sa Pilipinas na matagumpay na tumakbo ng mahigit 6 na dekada. Noong January 25, unti-unting humina ang kanyang katawan at tahimik na namaalam sa edad na 91 sa piling ng kanyang anak at mga nagmamahal sa kanya. Tunay na dama ang sinasabing end of an era sa pamamaalam ni Gloria na sa tila nagsara ang isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Matutina. Mismong araw ng mga puso noong February 14 na maalam sa edad na 78, ang veteran comedian na si Matutina o Evelyn Buntogan Guerrero sa tunay na buhay dahil sa acute respiratory failure. Nagsimula ang career ni Matutina sa showbiz bilang voice talent sa radyo kung saan nagboboses siya ng iba't ibang karakter, babae, lalaki, bata at patanda sa mga drama sa radyo. Isa rin siya sa mga pioneer sa larangan ng dubbing sa Pilipinas kung saan dinadub niya ang mga karakter na napapanood sa mga cartoon at mga palabas na galing sa ibang bansa. Ngunit mas nakilala siya ng husto nang gumanap siya bilang kasambahay ni Doña Delilah Jones sa sikat na comedy series sa John and Marcia. Delia Razon. Isang prominenteng personalidad mula sa golden age ng pelikulang Pilipino at sikat sa bansang na Queen of Costume Pictures, binawian ng buhay si Delia Razon noong March 15 sa edad ng 94. Ramdam ang pangungulila sa isang social media post ni Carla Abellana, inilarawan niya kanyang lola bilang the strongest, bravest, fiercest, and most beautiful. Kalakip na nasabing post ang ilang litrato ni Delia noong kabataan pa nito hanggang sa bago ang huling sandali ng veteranang aktres. Kasama din sa pictures na ibinahagi ni Carla ay ang sulat niya sa kanyang lola noong bata pa siya. Pilita Corrales. Ang buwan ng Abril ang masasabing isa sa mga pinakamalungkot na sandali sa showbiz na sa sunod-sunod na paglisan ng ilang mahahalagang haligi ng industriya. Unang nga rin ang bigla ang pagpanaw ng Asia's Queen of Songs noong April 12 sa edad na 87. Ang eksaktong dahilan ng pagpanaw ni Pilita Corrales ay hindi na dinitalya ng mga anak niya na sina Jackie Lo Blanco at Munching Gutierrez. Ayon kay Jackie Lo, ang ina niya ay namatay habang natutulog, bagay na pinagpapasalamat nila dahil hindi na ito nahirapan, hindi na ospital at hindi rin dumaan sa matagal na karamdaman. Sa kabila ng kanyang edad, sinabi ng magkapatid na may kahinaan ang katawan ni Pilita at may matagal na itong problema sa puso. Nasundan pa ito ng paghina ng kanyang memorya. Gayunpaman, ayon kay Monching, maayos pa rin ang kalusugan ng kanilang ina bago ito pumanaw. Hindi na din nila sinubukang alamin kung nagkaroon ito ng atake sa puso habang natutulog. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang katahimikan ng pagpanaw ng kanilang ina. Nora Honor. Katulad ng paglisan ni Pilita, ang biglaang pagpanaw ng tinaguriang superstar ng Philippine entertainment industry at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor noong nakaraang Holy Week na naghatid ng matinding kalungkutan at pagkagulat sa mga mahal niya sa buhay, mga tagahanga at lahat na nakasubaybay sa maningning at makulay niyang showbiz career. Si Nora ay binawian ng buhay noong gabi ng April 16 sa The Medical City, Pasig City sa edad na 71. Na-confine siya sa ospital mula pa noong April 10 at binawian ng buhay dahil sa acute respiratory failure, isang araw matapos siyang sumailalim sa angioplasty. Pagkatapos ng operasyon ay nahirapan si Nora sa paghinga at mula roon ay hindi na gumanda ang kondisyon nito. Nakapiling na magkakapatid na sina Ian, Lotlot, Matet at Kenneth si Nora noong mismong oras na binawian ito ng buhay. Umabot ng at least 4 attempts ang doktor ni Nora para i-revive siya at may pagkakataong pinagpapahinga pa ang katawan niya bago muling ni-revive. Sinasabing walang malay na noon si Nora at hindi na nagkamalay pa. Bumulong na lang ang mga anak niya ng kanilang panghuling mensahe sa ina sa paniniwalaang maririnig pa sila nito. Bilang pagkilala, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang April 22, 2025 bilang araw ng pambansang pagluluksa na itinakdang petsa ng libing ni Nora. Iginawad kay Nora ang State Memorial Service na ginanap sa Manila Metropolitan Theater, kasunod ng isang state funeral sa libingan ng mga bayani sa parehong araw. Isang karangalang ibinibigay lamang sa mga itinuturing na bayani o pambansang figura ng bansa. Haji Alejandro. Bago magtapos ang Abril, humabol sa namaalam ang tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala.
Noong Marso, ibinahagi ni Alina Velasquez, ang kasintahan ni Haji, ang tungkol sa pagsisimula ng karamdaman ng OPM icon. Hanggang sa malungkot na inanunsyo ang pagpanaw ni Haji noong April 21 na sa stage 4 colon cancer sa edad na 70. Matapos ng isang araw na pribadong burol na ginanap na 2 araw pagkatapos ng kanyang pagpanaw, inilagak ang abo ni Haji sa Heritage Park. Ang seremonya ay simple at tahimik bilang paggalang sa kagustuhan ng pamilya. Ricky Davao. Sa pagpalit ng buwan, muli nagluksa ang Philippine Entertainment sa pagpanaw ng premyadong aktor at direktor na si Ricky. Binawian ng buhay si Ricky dahil sa komplikasyon dulot ng cancer sa kanyang tahanan sa Quezon City noong hapon ng May 1 sa edad na 63. Sa huling araw ng kanyang burol, kasama ng kanyang mga anak, ang kasalukuyan at dating mga kapareha ni Ricky na nagtipon-tipon kasama ang malalapit na kaibigan upang mabigay pugay. Isa ka sa nakakaantig na tagpo ay ang maayos sa pagsasama ng 3 mga babaeng minahal ni Ricky na nakasama niya hanggang sa huling mga sandali ng kanyang buhay. Romy Romulo. Lingid sa kalawan ng marami, 2 character actors ang pumanaw na rin nitong mga nakalipas na linggo. Dahil hindi kasing laki ang kanilang mga pangalan, gaya ng mga yumaong artista, kamakailan walang gaanong balita tungkol sa kanilang pagpanaw. Unang nga rin si Romy o Romulo Borromeo sa tunay na buhay na pumanaw noong April 25 sa edad na 79. Nakatrabaho ni Romy ang halos lahat ng mga sikat na action stars tulad na Fernando Poe Jr., Rudy Fernandez at Lito Lapid. Ang FPJ's Batang Quiapo ang isa sa mga huling acting assignment ni Romy. Amay Bisaya. Pumanaw naman ang komedya na si Amay Bisaya o Roberto Reyes sa tunay na buhay nito lamang May 8. Komplikasyon dahil sa diabetes ang sanhi ng kamatayan ng character actor at tinaguri ang pangbansang sidekick sa edad na 67. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!